Thank you, Sister Edna. And magandang umaga po sa ating pong lahat, sa lahat po ng dakon ng ating pong bansang Pilipinas at sa ibang pong bansa po, sa lahat po ng ating pong mga jail wardens, jail officers, and sa lahat po ng mga kapatid na PDL sa iba't ibang dako po ng ating pong bansang Pilipinas. Magandang umaga po at maging ang mga lingkod ng Panginoon na sumusubaybay po sa umagang ito. And before sa lahat, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong muli na ibinigay niyo sa amin sa umagang ito, O Diyos, at isinusuko po namin ang lahat sa iyo. Inatagubilin ang aming pong gagawin na pag-aaral, Panginoon. Wala po kaming magagawa, but Lord, salamat kasi nandyan ka na siyang magbibigay sa amin ng pangunawa, Panginoon, sa iyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na ibigay mo ang concentration ng bawat isa, Panginoong Diyos, na makikinig upang, Lord, maintindihan po namin ang iyong mga salita sa umagang ito. We thank you so much, Lord. Continue to bless also thy servant, Panginoon, na gagamitin mo as your mouthpiece. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Minsan pa, magandang umaga po sa ating pong lahat at darako na po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon at ang ating pong pag-aaralan ang mga 5 katotohanan sa buhay, mga kapatid, mula po sa salita po ng Panginoon. Pag atin pong babanggitin ang katotohanan, wala pong ibang katotohanan, kundi mula po sa salita po ng Panginoon. Ang Diyos lamang po ang katotohanan. Kaya tutunghayan po natin kung ano po yung mga 5 katotohanan na sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita. So, ang number 1 is, we are all sinners. Amen? Lahat po tayo ay nagkasala. Sabi nga po niya sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, maliwanag po na lahat po ng nilalang, wala pong makapagsasabi na siya po ay walang kasalanan. Kasi kapag sasabihin natin, sabi po ng salita ng Panginoon in 1 John 1:8, na kung sasabihin po natin na wala po tayong kasalanan, sabi nga, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, mga kapatid, nagsisinungaling po tayo kapag sinasabi po natin na wala po tayong kasalanan at ang katotohanan wala po sa atin. Dahil nasusulat po sa salita ng Panginoon na walang matuwid kahit isa. Lahat po tayo ay nagkasala at mga kapatid, sabi nga sa Bisaya, nakabsan tayo, no? Sa himaya ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, nagkulang-kulang po tayo sa harapan po ng Panginoon. And ang tanging makapag-iiba sa ating pong sitwasyon. Dahil lahat po ng tao na wala pong Kristo sa buhay, walang salita ng Diyos sa kaniyang buhay, siya po ay alipin ng kasalanan. Kaya nga po tayo ay patuloy na nakikinig at magbabasa ng salita po ng Panginoon upang sa
kanyang walang hanggan na pagmamahal at awa sa atin. Sabi nga po niya, even in the book of Ecclesiastes, no? Chapter 3, mga kapatid, verse 20, no? Nasabi niya, all go to the same place, all come from dust, and to dust all return. So, maliwanag po yan, na nagdahil po sa ating po pagkamakasasala, or na tayo ay makasalanan, mga kapatid, hahantong po tayo sa kamatayan. Amen? Na ang lupang ito, or ang katawan na ito, ang katawang lupang ito, mga kapatid, babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Amen? Dahil mula nung nagkasala, sila Adam and Eve, mga kapatid, pagkatapos noon kung babasahin po natin ang book of Ecclesiastes, kahit dun sa umpisa sa 1 and 2, ang Diyos ay nagbigay na o naglagay na po ng panahon sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Merong panahon na tayo po ay pinanganak at meron pong panahon na tayo po ay mamamatay. Mga kapatid ko kay Kristo, kaya life is short, amen? Maikli lamang po ang buhay. Kaya dapat ngayon isinisigurado natin kung saan tayo patutungo. Habang meron lamang po tayong buhay na binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon, mga kapatid, na magbago. Amen? And yun po ang gusto ng Panginoon, yung makasama tayo sa walang hanggang na tahanan na inihanda po niya, inilaan po niya sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. So, sana yung palugit na binibigay ng Panginoon sa atin, habang sana everyday na ninadagdagan ng Panginoon yung buhay natin at hindi Panya kinukuha, mga kapatid, maghanda na po tayo. Amen? Maghanda, ialay na natin ang ating pong mga buhay. Gumawa na tayo ng mabuti. Sumunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Doon lamang tayo, mga kapatid, merong pagkakataon, mga kapatid ko kay Kristo. Huwag po natin sayangin ang oras. Huwag po natin ipagmalakay na malakas pa po tayo. Amen? Bata pa po tayo dahil kahit po bata ay meron pong hangganan ng kaniyang buhay. Amen? Meron pong bata na kinukuha ng Panginoon. Amen? Meron ng umunat lang. Amen? Naghikab lang. Kinuha na ng Panginoon ng kanyang buhay. Ganyan kadali ang buhay natin dito sa mundong ibabaw because of sin. Amen? So sana hindi po tayo magsisisi na hindi po natin na ipaghanda ang ating pong mga buhay before na umarap po tayo sa kamatayan. Sa pangatlo po, we will be judged. Amen? So, lahat po tayo ay haharap sa hukuman. Ipagsusulit po natin ang lahat po ng mga ginawa po natin habang tayo po ay nabubuhay. Ika nga in Hebrews chapter 9 verse 27, just a people are destined to die once, and after that to face judgment. Amen? So, ang tao, mga kapatid, isa lang ang buhay. At minsan lang din po siya mamamatay. And after that, we will face the judgment. Mga kapatid ko kay Kristo, ayaw man natin o gusto, amen? O gusto ba natin o hindi? Mga kapatid ko, haharap po tayo sa paghuhukom. No, wala pong makakaligtas. Kaya nga po, kailangan po natin maghanda isa-isa. Hindi po tayo maliligtas ng iba. Kaya po tayo ang maglalakad po ng ating pong kaligtasan. Para sa ganun, mga kapatid, sa panahon po na haharap po tayo sa hukuman, ay sana blessing ang ating pong makakamit. Sa pagharap po natin
the book of life. The dead were judged according to what they have done, as recorded in the books. Mga kapatid ko, maliwanag ito na sa pagharap po natin sa hukuman, bubuksan ang dalawang aklat. No? Ang aklat ng mga gawa na kung saan doon magbabase ang Panginoon sa kanyang paghahakot sa atin. Kaya importante po na yung mga ginagawa po natin ay mabuti. Amen? And ang ikalawang bubuksan po ng Panginoon ay ang Book of Life na kung saan doon nakasulat ang ating pong mga pangalan. Mga kapatid ko kay Kristo, maisusulat ang ating pong mga pangalan sa panahon na tayo ay magsisi at tanggapin po ang ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Kaya sana huwag tayong mag-atubili na tanggapin, paniwalaan at tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating pong mga puso para maisulat ang ating mga pangalan sa aklat po ng buhay at patuloy po sana tayong gumawa ng mga kalooban ng Panginoon. Gawin natin ang kanyang mga kautusan, mga kapatid, para sa ganon ay magresulta po ng biyaya, no? Blessing ang ating pong pagharap sa Panginoon at makakapasok po tayo sa walang hanggang tahanan, no? Ng ating pong Panginoong Hesus na inihanda po niya sa atin. And number 4, we can save ourselves. Amen? Hindi po natin na maililigtas ang ating pong mga sarili. Wala pong tao na makapagliligtas po sa kanyang sarili, mga kapatid. Wala po sa kamay ng Diyos sa kamay ng tao ang pagliligtas. Nasa kamay lamang po ng Diyos ang kaligtasan. Mga kapatid, tayo ay instrumento lamang ng Panginoon. Sabi nga po niya in the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? So, mga kapatid, maliwanag po na sa pamamagitan lamang po ng grasya ng Panginoon at pananampalataya, tayo po ay naligtas. Ang kaligtasan po, gawa po yan ng ating pong Panginoong Hesus. Noong siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay sa ikatlong araw. Mga kapatid, hindi po lang dahil po sa mabubuti po nating gawa, kaya hindi pala natin pwedeng ipagmalaki na tayo po ay mabait, no? Wala po tayong sinasaktan na tao, hindi tayo pumatay or anumang karumal-dumal dyan na kasalanan. Mga kapatid ko kay Kristo, no? Sabi ng Panginoon, no, sa pamamagitan lang ng grasya ng Panginoon, sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya importante talaga yung pananampalataya, mga kapatid ko, sa ating pong kaligtasan. And mag-recreate lamang yun sa patuloy po natin na pag-upo at pagbabasa po ng salita ng Panginoon, pag-upo at pakikinig ng salita po ng Panginoon. At doon magkakaroon po tayo ng pananampalataya. Kaya nga po, meron itong pag-aaral po natin, at sana huwag po kayong magsasawa na umupo diyan, magbigay ng pagkakataon para mapakinggan po ninyo ang salita po ng Panginoon. Ito po yung paghahanda dahil ang katotohanan, hindi po natin maliligtas ang ating pong mga sarili, mga kapatid kay Kristo. And ikalima, na ang tanging pag-asa po natin, our only hope is Jesus Christ. Amen? Siya lamang po. Amen. Siya lamang po ang tanging nag-iisa. Pag sinabi natin tanging, siya lang po ang tanging nag-iisa po siya na pag-asa po natin. Dahil
buhay na walang hanggan. Dahil wala na pong ibang pangalan na sinasabi po niya in the book of Acts chapter 4 verse 12, wala na pong ibang pangalan na naisulat sa ibaba po ng langit na ikaliligtas po ng tao maliban po ang ating pong Panginoong Jesus. And ang sabi po ng pangako ng Panginoong Jesus, even in the book of John, chapter 11, verse 25, sabi nga po niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Sabi po niya, the one who believes in me will live even though he dies. Amen? Ito po yung pag-asa po natin na binibigay or sinasabi ng Panginoong Jesus. Pangako po ng Diyos yan na kapag tayo po ay manampalataya sa Kanya, mga kapatid, maniniwala, mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid ko kay Kristo, kahit po meron po tayong kamatayan, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil He is the resurrection and the life. Siya lamang ang tanging pag-asa po natin na mabago ang ating pong buhay. Siya lamang po ang pag-asa natin na mawala or maputol ang tanikala po ng kasalanan sa ating pong buhay. Every time na ang tao ay surrender niya sa Panginoon, kahit gaano mang kasama ang taong yan, meron pagbabago sa kanyang buhay. Dahil ang Diyos ang bumabago, mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating pong mga buhay. Hindi po natin pwedeng baguhin ang ating sitwasyon. Mga kapatid ko, ang Panginoon lamang. Kaya ang Panginoong Jesus ang tangi pong nag-iisa na pag-asa po natin para magkaroon po ng kaligtasan, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, para makalaya sa kasalanan, makalaya sa anumang bisyo, makalaya sa anumang sitwasyon ng buhay. Kahit ang inyong paglaya dyan, mga kapatid, nasa kamay po ng Panginoon, wala pong imposible. Tanging siya lamang. Kaya siya po ang ating itinataas. Ang Panginoong Jesus po ang ating pong ipinapangaral. Dahil siya lamang ang totoong pag-asa po natin sa buhay. And ang ating pong nararapat, ano nga po ba ang nararapat natin gawin? Pumili po tayo, dalawa lang patutunguhan ng tao na kung saan, mga kapatid, doon siya mamamalagi sa walang hanggan. Langit at impyerno. Dalawa lamang po ang destiny ng tao, heaven or hell. Dalawa lang mapagpipilian natin, mga kapatid. Kaya sana piliin natin ang langit. Piliin natin ang Diyos na naghirap para sa atin, mga kapatid, at iwanan po natin ang kasalanan dahil ang kasalanan, patungo po yun sa walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno, mga kapatid. And ayaw ng Panginoon yun. Hindi niya linikha ang impyerno para sa tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga rebellious na mga angels. So, mga kapatid ko kay Kristo, piliin natin ang Panginoon. Amen? And our conclusion in the 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. So sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, now brothers and sisters, and even us, I want to remind you, so pinapaalala niya, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received na inyong tinanggap, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. So, maliwanag itong sinasabi ni Apostle Paul, pinapaalala niya itong magandang balita, itong ebanghelyo na siyang makapagliligtas sa atin, itong sinasabi na lahat po ng mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid, ito yung mga itinuturo natin na salita po ng Panginoon, ito po ang makakapagligtas sa atin, kung ito po ay hahawakan po natin ng maigi, maliban kung ang ating pong daw pananampalataya ay basta-basta lang. Amen? Sana hindi po natin
ang Panginoon. And let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na maituro ang iyong mga salita, O God, na katotohanan mula sa iyong mga salita. Dalangin po, Diyos, na silyuhan mo sa kaibuturan ng mga puso ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, para sa ganon ay maipasamuhay, O Lord God, sa amin pong buhay, O Lord God, may apply sa amin pong mga buhay at magbubunga ng aming pong kaligtasan. Maraming salamat po, pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon.